Merry Christmas! Welcome to Anatomy Lesson number 57 na tayo. At ipagpapatuloy natin ang pag-uusap natin tungkol sa ating cervical vertebrae. Ito yung ating pinag-uusapan. Yung ating neck vertebrae. 7 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya yan yung ating mga pinag-uusapang vertebra. Ito yung ating skull. Ito yung ating neck vertebrae. Ito sila. Tinawag itong C1, cervical vertebra number 1. Yung nandito. Yung pinakauna. Tinawag itong C1, C2 at saka C7 yung pinakahuli na atypical vertebra. Dahil meron silang unique characteristics, naiiba sila. Pero itong C3, C4, C5 at saka C6, tinatawag silang typical cervical vertebrae. Kasi typical lang sila para silang magkakamukha. At nung previous video, pinag-usapan natin yung characteristics ng isang typical cervical vertebra. At ngayon, uulitin natin ulit. Simulan natin dito. Ito yung ating vertebral body. Ito yung ating vertebral body. Ito yun. At yung susunod, ito. Tinatawag ito na pedicle. Ito yung ating pedicle. Ito pa yung isang pedicle. Ito yung pedicle. Pedicle. Pagkatapos ng pedicle, ang tawag naman dito ay lamina. Meron pa iso ditong isang lamina. Ito yung lamina. Lamina. Ito yung ating lamina. Ang tawag naman dito sa butas ay vertebral foramen. Itong butas. Vertebral foramen. At ito naman, yung parang thorn, yung parang tinik. Ito yung tinatawag na spinous process. Spinous process. Ito yung spinous process. At yung bifid spinous process, yung medyo nag-split dito sa dulo niya, matatagpuan natin yon sa isang cervical vertebra. At ang medical term doon ay bifid. Bifid spinous process. Punta naman tayo dito. Ito yung tinatawag na transverse process. Transverse process. Ito yung ating transverse process. So, ang dinidescribe natin, yung mga typical cervical vertebrae ulit. Sila yung typical. Sila yung mga may pare-parehong features. Magkakamukha sila. So, yun yung kanilang transverse process. Transverse process, transverse process, tsaka transverse process. Ito naman, yung parang mukha dito na medyo nakatagilid, yun yung ating superior articular facet. Superior articular facet. Ito. Superior articular facet. Ito naman, yung ating superior articular process ito.
superior articular process. Superior articular process. Yan. Kaya yung mukha niya, yun yung facet. Tapos ito yung process. Kung merong superior, meron ding inferior dito sa baba. Pero pinakita ko na yung inferior nung last video. So, balikan nyo na lang yung last video. Punta naman tayo sa ating mga transverse process. Ito yung ating transverse process. Sa ating transverse process, sa ating cervical vertebrae, meron silang mga maliliit na butas. Tawag dito ay transverse foramen. Transverse foramen. Ito yung mga maliliit na butas. Foramen, ibig sabihin ay butas. Butas. Dito sa ating transverse process, meron tayong anterior tubercle at saka posterior tubercle. Anterior tubercle, tsaka posterior tubercle. Anterior tubercle, 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 posterior tubercle. Yan. So, meron tayong anterior tubercle, yung nasa harap. Bakit ba anterior? Kasi yung body kasi ng ating vertebrae, nandito sa harap. Kaya kung ano yung nasa harap, ito yung body. Nasa harap itong tubercle na ito. Kaya anterior tubercle. Anterior, ibig sabihin harap. So, banda dito, likod. Kaya posterior tubercle naman, yung nasa likod. Okay, meron tayong posterior tubercle. At dito sa body ng ating cervical vertebrae, makikita natin na may projection dito sa may gilid ng ating vertebral body. Ang tawag dyan ay yung ating uncinate process. Uncinate process. Ayan. So, ang quiz natin ngayon, ngalanan ninyo ulit. Mukhang 12 items yata ito. Ayan, may 12 points na kayo. Sa susunod na video, dahil inulit na natin itong characteristics ng ating typical vertebrae, ngayon naman sisimulan nating aaralin ulit yung mga features ng ating mga atypical cervical vertebrae, yung C1, C2, at saka yung huli, yung C7. Ulit, 7 lahat ang cervical vertebrae natin. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Tapos na tayo dito. Maraming salamat at Merry Christmas! December 24 na dito ng gabi. Maraming salamat!